Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay February 16, araw ng linggo, alas 5 madaling araw. Kami nakahanda na upang gumayak patungo sa aming bahay-sambahan. At bago po tayo magsimula, ay mag-shoutout po muna tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, February 16, sa mga sumusunod. Kay Francis Abawag, Welmer Pialago Perater, Cyril Rubio, Luca Campobasso, Italian International Referee po ito from Rome, Italy. At kay Desmond Suizo. Ganin din po sa mga magdiriwang na kaarawan bukas, advance birthday greetings po sa mga sumusunod. Kay Anton Anderson Cuevas na nakabase sa Detroit, Michigan, USA. Kay Rolando Sagaya, Rep Alexis. Kay Mary Jane Dayan, one of the promising lady referee ng Pilipinas. Kay Noli Villapana, Joven Placeros, at kay Makairog Pagyaw. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay makikita doon po sa example ng OBRI 30/80 Ball Return to Backward o 30-8 ng Ball Return to Backward. I modified it to understand easily para madali maintindihan. Ang sabi po doon sa example, A1 and A2 are both standing in the front court, close to the center line. A1 bounce past the ball to A2. The ball touches Team A backcourt before A2 touches the ball in the front court. Yung A1 daw po at ang A2 ay nakatayo pareho doon sa kanilang front court malapit sa center line. Si A1 ipinasa po ang bola sa kakampi niya, pero bago mahawakan ng A2 ang bola ay tumama sa kanilang backcourt bago nakuha ng A2. Okay? Ano po ba ang interpretation doon ng FIBA? Ang interpretation po and ruling as stated in OBRI 30-7 statement. Makikita doon po yung interpretation. Ang sabi po doon, it is a ball return to backcourt violation by Team A. When A1, who is in the front court, to cause the ball to touch the backcourt. After which, A2 is the first to touch the ball, either in the front court or the backcourt. Bola lang po ang tumama doon sa backcourt. Walang player na nakatayo sa backcourt na humawak ng bola, bagkus bola lang daw po ang tumama. Okay? Ang maraming katanungan ng dumating sa akin nung tinalakay ito minsan. Maraming katanungan kung bakit ball return to backcourt yun. Kasi yung criteria, 3 criteria, wala daw po. Meron team control, yes. Meron daw pong first to touch, last to touch sa front court. Pero wala lang daw first to touch sa backcourt. Dahil bola lang tumama. Ito po yun. Ano? Kaya nga, sabi doon why ball return to backcourt violation when the third criteria is missing, which is first player of the team to touch the ball at the backcourt. Yun po ibig sabihin na yung mga katanungan dumating sa akin. So, to justify po doon sa answer sa question na yon ay makikita po doon sa article 30.1.2 bullet 2. Yan, sabi doon, or after the ball has touched the backcourt of the team. Kahit yung bola lang po ang tumama doon sa backcourt, pag meron team control sa front court, at ang bola ay tumama doon sa backcourt na wala man nakahawak, at nahawakan na isang player ng Team A na nasa front court, yan daw po ay ball return to backcourt. Dahil ginastified nga po doon sa Article 30.1.2 bullet 2. Yung after the ball has touched the backcourt of the team. Okay po? Okay ba? Yan pong ating maikling aralin sa umagang ito. At naway naunawaan natin mga ito. At please po, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referees, eto Kamarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.